Magandang gabi sa inyong lahat mga katambay. May bago na naman tayong kwento. Alam nyo naman dito sa ating tambayan, hindi lang basta kwento ang hatid natin, kundi mga karanasan na magpapabilis ng tibok ng inyong mga puso at magpapainit sa malamig ninyong gabi. Sino ba sa inyo ang mahilig mag-commute? Yung tipong siksikan sa FX, amoy ng halo-halong pabango at pawis. At yung kaba tuwing may sasakay na bago. Pero papaano kung ang kabang yun ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding atraksyon? Ang liham natin ngayong gabi ay galing kay Gab. Isang simpleng biyahe pa uwi ng probinsya na akala niya ay mauuwi lang sa mahimbing na tulog. Pero nabulabog ang isang matipunong estranghero. Sipin nyo, 2 tao sa likuran ng upuan. Nagpapakiramdaman sa ilalim ng malamig na aircon. Habang ang mundo sa labas ay patuloy ang pag-ikot. Ito ang biyaheng FX, ang matipunong estranghero sa likuran ng sasakyan. Dear Kuya Allen, Sabado ng umaga noon. Maaga ako nagising, mga alas 7 pa lang. Excited na ako kasi sa wakas, makakauwi na ako ng probinsya matapos ang ilang buwang pagtitiyaga sa Maynila. First time na naging 5 araw lang ang klase namin kaya hindi ko na pinagpalipas pa ang pagkakataon. Alas 9:30 na nang makarating ako sa terminal sa Bendia. Sobrang init, Kuya Allen. Yung tipong kahit hindi ka gumagalaw, tumatagaktak ang pawis mo. Dala-dala ko ang bulky kong bag na puno ng mga labada at gamit. Dahil ayokong makaabala sa ibang pasahero, diretso ako sa likuran ng FX. Alam nyo naman yung upuan sa likod ng FX, yung magkaharap. Doon ako pumesto, sa gilid ng bintana. Sa simula, 6 lang kami sa loob. May isang lalaki sa harap, 3 sa gitna, at ako. Maya-maya ay may sumakay na isang babae. Naka-off-shoulder, maong shorts, at amoy na amoy ang Victoria's Secret na pabango niya. Mukhang may date siya sa MOA dahil sa ayos niya. Todo forma at hindi mabitawan ng phone. Echo Sierra. Ang sabi ko sa isip ko habang pinapanood ko siyang ngiting-ngiti sa mga text na natatanggap niya. Dahil pagod sa thesis at puyat, sinuot ko ang headphones ko. Ipinatong ko ang ulo ko sa malaki kong bag. Pumikit at nagantay na mapuno ang sasakyan. Doon, dinalaw na ako ng antok. Akala ko tulog na ako nang maramdaman kong tumagilid ang sasakyan. May sumasakay. Sa trauma ko sa mga balita ng hold up sa TAF, hindi ko napigilang imulat ang mga mata ko. Doon ko siya nakita. Isang matandang babae na may dalang plastik ng gulay. At sa likod niya, isang lalaki na tila galing sa isang action movie. Kuya Allen, napatitig ako. Barber's cut ang buhok. Napakalinis. Nakashade siya kahit humaga. Pero kitang-kita ang matipunong panga na bagong ahit. Ang suot niya, black fitted shirt na halos sumabog na sa dibdib niya dahil sa laki ng muscles niya. Camouflage shorts na nagpapakita ng kanyang ginintuang kayumangging balat.
at dog tags na sumasabay sa bawat galaw niya. Hindi siya bodybuilder na puro hangin lang ang muscles. Pang sundalo ang tindig, matikas, siksik at disiplinado. Nagkatinginan kami habang pumapasok siya. Nagulat ako nang bigla siyang ngumiti. Isang ngiti na tila nagsasabing, alam kong nakatingin ka. Nabigla ako kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin at bumalik sa pagkakayuko sa bag ko. Pero Kuya Allen, aminin natin, paano ka makakatulog kung ang katapat mo ay parang isang Greek god na nakakamuflage? Habang umaandar ang effects, hindi ako mapakali. Pasilip-silip ako mula sa pagkakayuko. Gusto ko siyang titigan ng matagal pero natatakot ako na mahuli niya ako ulit. Pinagmasdan ko ang braso niya habang nakasandal siya sa upuan. Kuya Allen, yung biceps niya parang kasing laki na ng hita ko. May mga peklat siya sa tuhod. Yung tipong peklat na nakukuha sa fields work o training. May tattoo siya sa kanang braso na bahagyang natatakpan ng t-shirts niya. Hindi ko mabasa ang disenyo. Pero mukhang tribal o military unit. Napatingin ako sa paligid. Si Manang sa tabi ko, mahimbing na ang tulog. Si ate naman na itsusera, panay pa rin ang text pero paminsan-minsan ay sumusulyap din sa lalaki. Sino ba naman ang hindi? Di ba? Binalon ko ulit ang tingin ko sa kanya. Pansin na pansin ang hubog ng kanyang dibdib sa fitted niyang t-shirt tuwing humihinga siya ng malalim. Akala ko tulog na siya dahil nakasandal ang ulo niya pero may kaba pa rin ako. Biglang tumingin sa akin si ate na nasa harap ko. Isang blankong tingin. Pero may halong pangungutya. Umiti siya at umiling-iling habang bumabalik sa phone niya. Para akong nabuhusan ng yelo. Alam kong alam niya. Alam niyang tinititigan ko ang lalaki. Umiwas na lang ako at nagkunwaring busy sa phone ko. Pagdating sa may bandang luneta, pumara yung babae. Sabi ko sa isip ko, ay salamat naman. Mababawasan na ang matang nakamasid. Pero bago siya tuluyang bumaba, inilapit niya ang mukha niya at bumulong sa isang boses na sapat lang na para marinig naming dalawa ng lalaki. Sayang, gwapo ka pa naman. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya at bumaba. Kuya Allen, halos matunaw ako sa hiya. Tumingin ako kay Robert at laking gulat ko nang makita ko nakangiti siya ng malapad. Nakita niya ang reaksyon ko. Halos namula ako ng hanggang tenga. Ibinali ko ang aircon sa mukha ko dahil biglang umiinit ang pakiramdam ko sa loob ng sasakyan. Ngayon, kaming dalawa na lang na nasa likuran ng magkatapat. Walang harang. Doon na nagsimula ang matinding laro. Inilagay ni Robert ang bag niya sa tabihan niya at lalong ibinukaka ang mga binti niya. Sa sobrang nervyos ko,
Natuyo ang lalamunan ko. Nang hindi ko namalayan, dinilaan ko ang mga labi ko. Isang dila na hindi lang pampabasa, kundi isang dila na tila may mensahe. Nagulat ako nang makita ko siyang ngumisi. Kahit nakashade siya, kitang-kita ko ang mga mata niya sa likod ng translucent na lens. Nakatitig siya sa akin. Bigla niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at dahan-dahang hinimas-himas ang kanyang harapan sa ibabaw ng camouflage na shorts niya. Kuya Allen, tumigil na yata ang mundo ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko na parang lalabas na sa ribs ko. Tumingin ako sa driver, busy sa pakikipagkwentuhan sa katabi niya. Ang ibang pasahero sa gitna, kanya-kanya rin ng mundo. Idinikit ni Robert ang kanyang tuhod sa tuhod ko. Ikiniskis niya ito ng dahan-dahan. Dinilaan din niya ang kanyang mga labi habang nakatingin ng diretso sa akin. That was an invitation. Isang paanyaya na hindi ko kayang tanggihan. Mga 10:10 a.m. yun, siniguro kong walang nakatingin. Dahan-dahan kong inabot ang hita niya. Makinis ang balat niya. Matigas ang muscles. Habang hinihimas ko ang hita niya, ramdam ko ang init na nanggagaling sa kanya. Binitawan niya ang kanyang harapan at hinayaan akong maghari sa ilalim ng kanyang shorts. Kuya Allen, doon ko nalaman na wala siyang suot na panloob. Tanging ang tela lang ng camouflage shorts niya ang humaharang sa amin. Napakagatlabi siya. Kita ko sa likod ng shades niya na napapikit siya ng bahagya. Nang mapisil ko ang harapan nito. Isang malalim na hinga ang pinakawalan niya. Isang hinga na puno ng pagpipigil. Naging matapang ako. Ninakawan ko siya ng kagat sa kanyang akmang bubuksan ko na ang botones ng kanyang shorts dahil gusto ko makita ang kabuuan ng kanyang pagkalalaki. Pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Teka lang, bababa na ako sa may Florentino. Ang pabulong niya sabi. Ang boses niya, Kuya Allen, napakalalim at paos. Para akong natauhan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ha? Ang tanging naisagot ko lang. Inilabas niya ang cellphone niya at inabot sa akin. Eto, ilagay mo ang number mo dito. Gusto ulit kitang makita. Nagpapaganito ka ba? At sabay dudot niya sa hita ko. Nakangiti akong nag-type. Inilagay ko ang number ko pero ginamit ko ang pangalang Gab. Gusto ko siyang bitinin. Gusto ko siyang pahirapan bago kami magkita ulit. Gusto mo malaman? Ayoko kasi ng sinasabi. Gusto ko pinapakita. Ang bulong ko sa kanya sabay kurot sa kanyang tagiliran.
Napamura siya ng mahina habang nakangiti. Pumara na ang epek sa Florentino. Bago siya bumaba, mabilis niyang inilapit ang mukha niya at nagnakaw ng halik sa mga labi ko. Isang mabilis pero matinding halik. Pagkababa niya, tumingin ulit siya sa akin at tinanggal ang shades niya. Kuya Allen, ang ganda ng mga mata niya. Mabilog, maamong tingnan pero puno ng apoy. Kumaway siya habang umaandar ang effects. Hindi pa lumalayo ang sasakyan nang tumunog ang phone ko. Hey Gab, Robert palang pangalan ko. Salamat kanina ha, sa susunod ulit. Napangiti ako, Kuya Allen. Hindi ko alam kung paano niya lamang ako yung Gab sa phonebook niya. Pero hindi ko na inisip yun. Ang mahalaga, may susunod pa. Sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa bintana, sige Robert, sa susunod ulit. At dyan nagtapos ang biyahe ni Gab. Isang biyahe na akala mo ay papuntang probinsya lang. Pero nauwi sa isang stopover sa langit. Ikaw Robert ha, isang matipunong Robert na mukhang handang sumabak sa gera para lang makuha ang number ni Gab. Ibang klase talaga ang mga encounter sa loob ng FX. Sino ba namang mag-aakala na sa siksikang sasakyan, makakahanap ka ng ganoong klaseng pagnanasa? Kayo ba mga tol, nakaranas na ba kayo ng stolen moments sa biyahe? Yung tipong ayaw nang bumaba dahil sa katabi nyo. I-comment nyo ang iyong mga FX stories sa baba. At Gab, balitaan mo kami sa part 2 kapag nagkita na kayo ulit ni Robert para sa sinasabi mong ipakita, hindi sabihin. Magandang gabi sa inyong lahat at laging tandaan, sa bawat biyahe ng buhay, laging maghanda dahil hindi mo rin alam kung kailan sasakay ang iyong Robert.